Simpleng kilawin na pusit baka mo. Ating pasarapin yan. Panoorin mo ang video na to hanggang dulo at ating alamin kung ano ang sekreto. What up guys? Sa video na to ngayon guys ay gagawa tayo ng isang kilawing pusit. Dahil sa medyo makulimlim ang panahon natin ngayon ay gusto kong kumain ng pusit na kilawin. Kasi yun nga, nasanay ako sa ganyan mga pagkain na medyo exotic. Hindi na masyado exotic, so gusto ko lang ng ganun. At makulimlim ang panahon, medyo may malamig yung yung simoy ng hangin. So kailangan kong kumain ng medyo spicy para matauhan ako. At saka ma-circulate yung dugo ko kasi parang tulog na tulog eh. So need ko ng maanghang ngayon. At ang gagawin natin ngayon is Bisaya version. Yung normal lang ginagawa ng mga Bisaya. So guys, share ko lang sa inyo at sana panoorin nyo ang video na to guys at mag-comment kayo, like and share din, subscribe to my channel para maging notified kayo, pinutin nyo rin bell button. So guys, enjoy watching. Sa bandang kaliwa ay isinulat ko na ang mga ingredients na ginagamit ko. Kapag kilawin ang pag-uusapan ay kailangan mong pumili ng fresh na isda o kaya pusit o ano pang ginagamit mo para sa kilawin. Ang reason dyan para hindi sasakit ang tiyan natin. Sa paglagay ng mga sangkap, may kanya-kanya tayong estilo kung papaano. Pwedeng isa-isahin mo or ibubuhos mo na lahat. Basta wag mong damihan ng kalamansi para hindi aasim ang ginagawa mo. Sa pagpigaan ng kalamansi, tips lang, huwag mong isama yung buto. Kasi yung mga buto ay nagdudulot niya ng lasang mapait at mapakla. Lalo na't ito yung mahiwa. Pwede ka rin gumamit ng lemon para sa kilawin. Depende na yun sa gusto mo. Pero para sa akin, mas masarap talaga ang kalamansi. Sunod natin ay ang paglagay ng suka. Kailangan sa paglagay ng suka ay unti-unti lang, huwag mong damihan para hindi maging tinola ang iyong kilawin. Maraming suka na pwede mong gamitin, halimbawa na lang suka ng niyog, suka ng nipa at itong dato puti na suka. Pero para sa akin, ang masarap na suka para sa kilawin ay suka ng niyog. At dahil wala tayong available na suka ng niyog, ay suka na dato puti na lang. Goods na yun. Pagkatapos mo maglagay ng mga sangkap ay pwede mo nang mekos-mekos para masarapan naman si insan. Sa pagmekos-mekos, kailangan dahan-dahan lang para walang matapon at di masayang. At sa paglagay naman ng asin ay depende na yon sa iyong panlasa. Syempre, konting betsin para pantay ang lasa. Tapos, mekos-mekos ulit para di magalit si insan. Kung napapansin nyo, kukunti lang ang suka natin, kaya magdagdag tayo ng suka. Kung sa tingin nyo ay tama na ang lasa ng yung kilawin, ay pwede nyo nang ilagay ang yung sili. Kailangang tatandaan na sa paglagay ng sili ay aalamin muna natin kung sino ang mga kakain. Kasi yung iba, ayaw nila ng sobrang anghang. Kaya para sa akin, 4 na peraso, goods na yan. Inisip ko kasi na hindi lang ako ang kakain. Alam nyo ba na ang sili ay isa sa mga sangkap na nagbibigay sarap dahil sa kanyang aroma? Alam nyo ba na pwede ka rin gumamit ng pipino at labanos para sa kilawin pandadag sa lasa? Kung gusto mo lang Pero para sa akin, goods na to. At ang panghuli, pagkatapos humamikos-mekos at timplahan ang isang kilawin ay chibuga na yan. Lalong-lalo na kapag pusit. Kapag pinatagal mo pa ay kukunat yan at maluluto na sa suka.
At maiiba na rin ang lasa at syempre mawawala yung freshness ng iyong pusit o isda. So kailangan talaga ay meron timing, hindi yung basta-basta na lang. At dahil dyan, so happy eating na!